And ang good thing dito guys, hindi lang to nagwo-work sa mga sa mga IT guys. Kahit ano pang skills mo, ako naniniwala ako doon na pag talagang skilled ka, hindi ka matatakot eh. Hindi ka matatakot na mag-resign, hindi ka matatakot na mawalan ng trabaho. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So today guys is Friday. Kumusta naman ang Friday nyo guys? Are you excited para sa weekend? Ano bang mga plans nyo this coming weekend? Lalo na guys kung sa place nyo is maganda yung weather, no? Sa amin guys this coming weekend napakaganda ng weather. Pero hindi pa namin alam kung saan kami pupunta. Anyway guys, sometimes or most of the time, meron ako mga idle time guys. So anong ginagawa ni Nardino kapag idle time niya? It's either nasa training ako or meron akong pinapanood na something inspirational, no? Something fun, no? Na meron pa rin tayong natututunan. At ngayon nga guys, nanonood ulit ako ng isang video. Ayan guys, oh. That one, right? Naging topic ko na siya before nung siya ay na-laid off guys. Siya yung na-laid off sa big tech company sa US. And meron siyang bagong post ngayon na very inspirational, no? So bakit ko siya finalo before? Kasi syempre, no, ang usual na nakikita natin pag na-laid off is either ranting yan, drama, or something negative, no? Pero kasi siya, guys, nung nakita ko yun, is actually cool. Hindi siya nag-aalala. Very positive, no, guys? So, kwento lang niya yung mga bagay na nangyari sa kanya nung na-laid off siya, an inspirational post. Kaya nag-follow ako sa kanya. Ngayon naman guys, meron siyang post about pa rin sa pagiging laid off. At ang sabi niya, yun yung the best na nangyari sa buhay niya nung na-laid off siya. So, syempre ikaw, mapapaisip ka, no? Anong meron? Bakit ka masaya kahit nawalan ka na ng trabaho? Ngayon guys na meron tayong social media, it's actually a good thing. Kasi napapanood natin guys yung mga sharing ng ibang tao na possible na mangyari din sa atin in the future, no? Kasi guys, isipin nyo ngayon, kayo na merong mga work, no? At hindi pa kayo nakaka-experience ng laid off. Ano ba ang magiging buhay nyo kung sakaling ma-laid off kayo? And knowing na merong mga ganitong post, nakikita na natin kinda kung ano yung experiences nila at magiging reference natin yun in the future kung sakaling mangyari yun sa atin. Knock on wood. Ayaw naman nating mangyari yun kahit kanino. Shinare din niya guys kung ano yung mga income streams niya after niyang ma-laid off. And I'm telling you, pwede palang kumita ng ganun kalaki kahit na wala kang trabaho. And ang napaka-importante talagang gawin habang ikaw ay nagtatrabaho. Hindi lang yung mismong trabaho or yung task mo. Kailangan meron kang ini-invest na mga bagay sa sarili mo rin na magagamit mo guys after ng laid off or kapag ikaw ay nawalan ka ng trabaho. Shinare nga niya doon guys, ang isang source of income niya is yung rental properties. Ito guys, kahit nung ako ay nasa Pilipinas, yan na rin yung thinking ko na sabi ko, gusto ko ng passive income na kahit na natutulog ako, kumikita, no? So, shinare ko nga yan sa mga parents ko na sabi ko sa kanila, hindi naman kayo habang buhay malakas. Hindi kayo habang buhay kaya nyong mag-work, no? So, kailangan nagpe-prepare na kayo sa future nyo. And nakinig naman, now, meron silang rental na yun yung nagiging source of income nila ngayon kahit wala na silang trabaho. At yun din yung shinare niya. So, meron silang dalawang rental property. And another source of income niya, guys, is yung dividend. Ito, guys, hindi ko masyadong alam to. So, I don't want to discuss more about it. Pero, ang take ko or kung ano yung pagkakaintindi ko is kumukuha siya ng part of doon sa income niya at ini-invest niya somewhere. Probably stocks or whatever, no? And then, yung kita nun, guys, hindi niya sinasama sa pambayad niya ng cost of living nila. Nire-reinvest lang niya yun sa stocks hanggang sa lumaki ng lumaki. So ngayon guys, hindi niya na kailangang mag-reinvest. Kinukuha na lang niya yung kita. So part na yun ng income niya. Ngayon na wala na siyang trabaho. Para sa akin, this is an eye-opener na pwede nating magamit or pwede nating gawin, no? Kasi guys, nung nagtatrabaho siya, lagi siyang nakikipag-usap sa mga teams, no?
lagi siyang merong ka-collaborate, lagi siyang merong kausap, no? So, if you're doing that for so long, and biglang nawalan ka ng trabaho, hahanap-hanapin yun ng katawan mo eh. Kasi yun na yung daily routine mo. Tapos biglang mawawala sa'yo, di ba? So, na-depress siya, nalungkot siya guys. So, nagpa-therapy siya ngayon. So, ang sabi ng therapist, mag-journal ka. Meaning, sulat mo kung ano yung mga nangyayari sa'yo, no? And bilang tamad na katulad ko na ayaw din niya magsulat, ginawa niya guys, nag-vlog na lang siya. Kwento lang niya kung ano yung mga nangyayari sa kanya, ano yung mga routine niya sa office, yung mga ganyan. Shinare lang niya sa YouTube guys. Hindi naman niya alam na marami palang magkakagusto doon sa buhay niya, no? At yun ngayon yung isa sa mga major source of income niya. Makikita niyo naman guys sa kanyang channel, no? Kasi nung naging topic ko to a few months ago, nasa 50,000 subscriber na siya noon eh. Ngayon guys, almost 100 na. It actually paid off. Yung habang nagtatrabaho siya, dahil kailangan nga niya makipag-usap sa mga tao, hinone niya yung skill na yun. Prinactice niya talaga. Nag-invest siya, nag-train siya, no? Magaling siya magsalita. Nahone niya yung kanyang English na talagang maiintindihan mo. And dahil nga mahilig siyang magsalita, guys, pumasok din siya sa coaching. So, meron siyang mga coaching, nagpapaschedule sa kanya para magpa-coaching. And that's another income streams. And ang tawag nga niya guys, hobby, no? Libangan lang niya yon. And dahil nga guys, IT siya, nagamit din niya guys yung programming skills niya. Gumagawa rin siya ng mga application, anything related sa IT na automation. At malaki ang kita niyan guys, no? Lalo na kung ikaw ay freelancer. So, nagagamit din niya yun. So, habang siya ay nagtatrabaho guys, dinidevelop pa rin niya yung skills na gusto niyang gawin. So, kahit na natanggal siya sa work, nagagamit pa rin niya yun, guys. Kaya nga, guys, dito sa channel natin, lagi nyo ako maririnig. Mag-upskill kayo, mag-upgrade kayo, di ba? Pakiramdaman nyo yung surroundings nyo. Ano ba yung mga in-demand skills na meron dyan na pwede nyong aralin at magkakaroon din kayo ng interest. Hindi dahil para sa work nyo, it's actually a good thing to build your skills para magamit mo rin in the future just in case, di ba? And siya yung living proof na hindi nagtatapos pag ikaw ay na-laid off sa company. Kasi marami pang next. Basta wag kang mag-quit. Alam niyo guys, yung sharing niya is mind-blowing, no? Na pwede pala yun. Na-realize ko na pag meron tayong kinakaharap na problema, halimbawa yung laid off, di ba? Pag dumating sa'yo yan, we are so focused on it na hindi na tayo nakakapag-focus sa ibang bagay. Halimbawa, ito yung laid off, no? Ito yung problem mo. Ang problema natin kasi, masyado tayo nakafocus. So, nakatakip na yan dito. Kumbaga, nasa harapan na natin. So, wala na tayong ibang nakikita kundi ito lang. All we need to do is to step back. At pag nag-step back tayo guys, makikita na natin yung sides, yung up, yung down, diba? It's just a change of perspective kung paano natin titignan yung mga nangyayari sa buhay natin. Masyado tayo naka-zone doon sa problem na yon na hindi na natin nakikita yung ibang mga masasayang bagay o yung mga opportunities na pwede natin gawin para malagpasan natin yung problema na yon. Itong guy na to, pinakita niya sa atin na hindi natatapos ang buhay mo pag ikaw ay na-laid off. It's actually the other way around. Kasi nga, dahil marami ka ng oras ngayon, marami ka ng time para mag-isip ng mga bagay na pwede mo pang gawin na magiging solution ng problema mo. And ang good thing dito guys, hindi lang to nag-work sa mga sa mga IT guys. Kahit ano pang skills mo, ako naniniwala ako doon na pag talagang skilled ka, hindi ka matatakot eh. Hindi ka matatakot na mag-resign, hindi ka matatakot na mawalan ng trabaho. Kasi guys, yung skill na yun, hindi naman yun parte ng kumpanya eh. Parte yun ng sarili mo. So, pag na-laid off ka, hindi yun makukuha sa'yo ng company. Dadalin mo yun kahit saan ka pumunta. Parang siya. Dahil nga naging expert siya guys dun sa mga bagay na ginagawa niya at gusto niyang gawin, halimbawa sa pagsasalita, sa pag-communicate, collaborate, programming, hinone niya talaga, prinactice niya talaga. So, ngayon na wala na siyang trabaho, nagagamit pa rin niya guys kahit na laid off siya. And sabi ko nga sa inyo, yung kinikita niya nasa 10,000
dollars per month. Lahat yung income streams niya na yun. Kahit na wala na siyang trabaho. Para sa akin, ang take ko doon, habang ikaw ay ginagampanan mo yung trabaho mo, huwag mong kakalimutan din yung future mo o yung sarili mo rin. Invest on yourself or yung sa mga bagay na dapat mong gawin para paghandaan yung bagay na mangyayari in the future. And sabi ko nga, knowing na meron tayong mga reference na katulad nito, gamitin natin to be inspired. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace guys.